Nabigla ang buong mundo nang ang China ay hayagang nagdedeklara ng ambisyon nitong maging isang malakas na demokratiko, sibilisado, maayos at modernong sosyalistang bansa pagsapit ng 2049. Ang layunin ng bansa na gawing mga world-class na puwersa ang sandatahang lakas ay nagpagulat sa buong mundo. Marami ang nagtaas ng kilay tungkol sa mga hakbang na maaaring gawin ng China para makamit ito, layunin na maging isang superpower, hindi lamang isang malakas, ngunit ang maging sobrang lakas. Ang pagpapalawak ng China sa naval forces nito, nagsimula lamang ito isang dekada na ang nakalipas, ngunit ang pag-usad nito ay kasing bilis ng kidlat. Maaaring matanong natin kung ito ba ay hahantong sa isang karera ng armas kasama ang US Navy. Kung gayon gaano kabahala ang US Naval Forces. Tandaan na ang US Navy ay tradisyonal na nagpapanatili ng isang malakas sa lugar, ngunit ang lumalagong lakas ng militar ng China maaaring potensyal na hamunin ng pangingibabaw na iyon. At ano ang ibig sabihin ng Pangulo ng China nang mangako siya sa kanyang bansa? Kaya pag-usapan natin ang mga detalye na nagpapalinaw aling mga puwersa ng naval forces ang nasa ilalim ng matinding banta at paano sila maaapektuhan sa pagpapalawak ng naval ng China. Alam nating lahat ang tungkol sa Chinese expansion. Alam din nating lahat ang tungkol sa China. Ang plano ng pagpapalawak ng hukbong dagat ay binubuo ng 5 mga sangay: ang submarine force, ang surface force, ang coastal defense force, ang marine force at ang naval air force. Ang lakas ng manpower ng 240,000 tauhan, kabilang ang 15,000 marines at 26,000 naval air force personnel. Ito ay naging pangalawang pinakamalaking navy sa mundo, nakatayo sa isang napakalaki na 2,400,000 tons mula noong 2022 sa likod lamang ng US Navy. At ito ang may pinakamalaking bilang ng mga pangunahing lumalaban sa ibabaw ng anumang hukbong dagat sa buong mundo na may kabuuang battle force na humigit kumulang 350 mga barkong pangibabaw at mga submarino. Kung ihahambing sa US Navy, ang battle force ay binubuo ng humigit kumulang 293 barko. Kapansin-pansin na ang fleet ng China ay inaasahang lalago sa 400 na barko sa susunod na 2 taon. Samantala, ang US fleet ay nasa ilalim ng 300 barko at ang layunin ng Pentagon ay magkaroon ng 350 naman ships na nasa likod pa rin ng China sa 2045. Ayon sa plano ng nabigasyon ng US Navy noong 2022 na inilabas, kasalukuyang nakikibahagi ang China sa pagtatayo ng 2 pang carrier na may sariling disenyo. Ang mga carrier na ito ay kumakatawan sa mga makabuluhang pagsulong sa mga kakayahan ng plano at ito ay isang patunay sa lumalagong ambisyon ng China bilang isang pandaigdigang kapangyarihan ng naval kasama ang mga bagong sasakyang ito. Ang plano ay mas mahusay na protektahan ang interes nito sa rehiyon ng Asia-Pacific at upang mag-usad ng kapangyarihan sa isang larangan. At ang Shandong, na pangalawang aircraft carrier ng China, ay may tinatayang bigat na 50,000 tonelada, kaya mas malaki ito ng bahagya kaysa sa Liaoning. Mayroon itong kakayahan upang magdala ng maximum na 44 na sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga fighter jet, mga early warning airplanes at mga helicopter. Ang carrier ay nilagyan ng modernong navigation communication at mga combat system na nagbibigay daan dito upang magsagawa ng iba't ibang mga operasyon ng naval tulad ng air defense at anti-submarine warfare. Ang air wing ng Shandong ay binubuo ng Shenyang J-15 fighter jet. Iyon ay binagong bersyon ng Russian Su-33, isang disenyo na partikular na inangkop para sa carrier-based operation. At paano ang tungkol sa Type 003 Fujian? Ano ang kayang gawin ng aircraft carrier na yon? Ang Type 003 ay inaasahang mas malaki kaysa sa Shandong na may displacement na humigit kumulang 85,000 tonelada at magkakaroon ng Electromagnetic Aircraft Launch System o EOLS na isang mas advanced na sistema para sa paglulunsad ng sasakyang panghimpapawid mula sa deck ng isang carrier. Nagtakda din ang China ng layunin na magkaroon ng 6 na grupo ng carrier strike na patakbuhin pagsapit ng 2035.
Ang ambisyosong hakbang na ito ay naglalayong pahintulutan ang China na magsagawa ng combat power sa anumang lokasyong naisin nito. Mahalagang maunawaan na ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay hindi gumagana ng mag-isa. Nagsisilbi silang sentro ng isang fleet na pumapalibot at nagtatanggol sa carrier habang naghahatid din ng malaking halaga ng firepower na maaaring magdulot ng kalituhan sa parehong mga target sa dagat at lupa, sa saklaw na maaaring umabot ng hanggang ilang daang milya. At sino ang dapat mag-alala? Binigyang diin ng gobyerno ng China ang kahalagahan ng pagpapanatili ng katatagan ng lipunan at pambansang pagkakaisa bilang mahahalagang aspeto ng inisyatiba ng pangarap ng mga Chino. Gayunpaman, ang diskarte na ginamit upang makamit ang mga layuning ito tulad ng pagpigil sa mga wagers at iba pang etnikong minorya sa mga internment camp sa Xinjiang ay binatikos ng international community. Ang mga pagkilos na ito ay itinuring na isang paglabag sa mga karapatang pantao at isang banta sa katatagan ng rehiyon, kahit na ang gobyerno ng China ay hindi tahasang sinabi na ang mga patakaran sa Xinjiang ay bahagi ng Chinese Dream Initiative na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga mamamayang Chino at makamit ang national rejuvenation. Naniniwala ang ilang analyst na ang mga patakarang ito kasama ng iba pang mga hakbang tulad ng crackdown sa pro-demokrasya na protesta sa Hong Kong ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na sugpuin ang hindi pagsang-ayon at mapanatili ang kontrol sa politika sa loob ng layuning mapabuti ang buhay ng mga Chinese. Ang plano sa hangganan ng China ay nasangkot din sa ilang mga alitan sa teritoryo sa rehiyon ng Asia-Pacific, lalo na sa South China Sea. Inaangkin ng China ang soberanya sa halos lahat ng South China Sea at nagsagawa ng maraming patrolya at pagsasanay sa lugar at nagtayo ng ilang artipisyal na isla at pasilidad ng militar upang palakasin ang presensya ng China. At higit pa riyan, ang Taiwan, nakikita ng China ang self-rule Taiwan bilang isang breakaway province na kalaunan ay nasa ilalim ng kontrol ng Beijing. Sinabi ng Pangulo ng China na si Xi Jinping na dapat matupad ang muling pagsasama-sama sa Taiwan at hindi isinasantabi ang posibleng paggamit ng dahas upang makamit ito. At ang impormasyong tungkol sa pinakahuling hangarin ng China para sa Taiwan ay nagmula sa CIA ayon sa intelligence. Ang Pangulo ng China na si Xi Jinping ay nag-utos sa People's Liberation Army na maging handa na bawiin ang isla sa pamamagitan ng puwersa sa taong 2027. Walang sabi-sabi na ang South China Sea ay isang kritikal na estratehikong rehiyon ng US Navy na hindi nababahala habang patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan ng US at China. Ang tanong ng superioridad ng militar ay napakabigat sa hangin sa partikular. Marami ang nagtataka kung ang mga kamakailang pagsulong ng Chinese Navy ay nagdudulot ng tunay na banta sa pangingibabaw ng US Navy sa dagat. Ang ilan ay nangangatuwiran na ang lumalagong kapangyarihan ng naval ng China kabilang ang pagdaragdag ng mga advanced na barko at weapon system ay maaaring potensyal na hamunin ang posisyon ng US Navy bilang ang pinakakakila-kilabot na naval force sa buong mundo. Gayunpaman, itinuturo ng iba ang matagal ng karanasan at teknolohikal na superioridad ng US Navy bilang mga dahilan kung bakit nananatili silang hindi nababahala sa mga pagsulong ng China. Ngunit habang ang parehong mga bansa ay patuloy na namumuhunan ng malaki sa kani-kanilang kakayahan sa naval, nananatili ang tanong kung magpapatuloy ba ang US Navy sa dominanting posisyon nito o ang rising naval power ng China. Sa huli, ito ay nagdudulot ng banta na hindi maaaring mangyari na hindi pansinin mula sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid hanggang mga submarino. Ang US Navy ay nilagyan ng ilan sa mga pinaka-advanced at makapangyarihang barko at combat system sa mundo na may isang fleet na sumasaklaw sa globo at isang budget na kaagaw sa GDP ng maraming maliliit na mga bansa. Maraming mga eksperto ang sumang-ayon na ang superioridad ng US Navy ay hindi lamang isang bagay, ngunit din ng karanasan at pagsasanay sa mga mandaragat
at opisyal na bumubuo sa US Navy ay ilan sa mga pinakasinanay at bihasang individual sa mundo na may mga taon ng karanasan sa pagpapatakbo. Ang US Navy ay tumulong sa pag-secure ng tagumpay sa dalawang digmaang pandaigdig at gayon din ang Cold War ngayon. Ang US Navy ay nagpapatakbo ng 11 sasakyang panghimpapawid at sinasangkapan din nila ang mga barkong pandigma nito ng malawak na hanay ng advanced technologies, kabilang ang mga laser weapons, next-generation electronic warfare, at ang walang katulad na kakayahang maglunsad. Ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng China ay magiging lubhang mahina sa isang salungatan sa US Navy para sa ilang kadahilanan na ang US Navy ay maaaring malawakang magsagawa ng forward-positioned 5th-generation maritime air power sa paraan na malamang na madaig ang mga panlaban ng air carrier ng China at kontrolin ang isang maliit na fleet ng mga unmanned system. Lahat ng mga salik na ito ay naglalarawan na ang US Navy ay hindi maaaring makita bilang mas mababa pagkatapos. Ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ng China ay magiging lubhang mahina sa isang salungatan sa US Navy para sa ilang kadahilanan na ang US Navy ay maaaring malawakang magsagawa ng forward-positioned 5th-generation maritime air power sa paraan na malamang na madaig ang mga panlaban ng air carrier ng China. Sa katunayan, ang US America-class amphibious assault ships ay maaaring mag-deploy ng kasing dami ng 13 hanggang 15 F-35Bs at aircraft carrier air wings ay maaaring maglunsad ng mga F-35C formations. Kung may magaganap na salungatan sa Pasipiko, ang United States ay posibleng mag-deploy ng land-based na F-22 at F-35As mula sa mga madiskarting lokasyon tulad ng Guam o Japan. Kapansin-pansin na kamakailan lamang ay gumawa ng malaking pamumuhunan ang Japan sa pagbili ng malaking bilang ng F-35 na magbibigay sa kanila ng kakayahang mag-deploy ng sarili nilang advanced attack formations. Ito ay nagdaragdag sa pangkalahatang banta sa rehiyon at binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang malakas na presensya ng militar sa mga pangunahing estratehikong lokasyon. Posibleng walang epektibong tugon ang China sa banta ng US at Japanese air power sa Pasipiko habang ang China ay gumagawa ng paglulunsad ng carrier na J-31 fighter jet na isang ikalimang henerasyong sasakyang panghimpapawid. Walang katiyakan kung gaano kalayo ang proyektong ito at kung epektibong matutugunan nito ang mga advanced na kakayahan at ng mga Japanese fighters. Bilang resulta, hindi malinaw kung malapit nang magkaroon ng China ng mapagkakatiwalaang 5th-generation maritime launch na magiging banta sa US at Japan sa Pacific Theater. Higit pa sa lahat ng ito, ang Chinese aircraft carrier ay maaaring humarap sa mga karagdagang malapit na banta mula sa pinakabagong variant ng Tomahawk missiles na maaaring mabilis na ilunsad ng mga destroyer at cruiser ng US Navy. Ang mga advanced na missiles na ito ay may kakayahang maglakbay ng hanggang 900 milya habang nananatiling hindi nadidetect ng karamihan sa mga ship-based na radar system na kung maiisip mo ay maaaring magdulot ng malaking panganib sa mga Chinese carrier na tumatakbo sa rehiyon. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng China ay maaari ding harapin ng isang makabuluhan at madalas na hindi napapansin na banta mula sa pag-atake ng US Navy sa mga submarino at mga undersea drone. Ang pinakabagong Block 3 at Block 5 Virginia-class attacked submarines ay lalong nagiging kapaki-pakinabang para sa intelligence surveillance at reconnaissance mission dahil sa kanilang advanced na sonar quieting technology. Ang mga umaataking submarino na ito ay maaaring gumana ng mas malapit sa mga lugar na may mataas na panganib at hindi nadedetect at isang perpekto ang mga ito para sa paghahanap at pag-atake sa mga barkong pang-ibabaw ng China gamit ang torpedoes at undersea launch Tomahawk missiles. Ngunit ang mga partikular na detalye ng advanced technologies na nilagay sa Virginia-class submarine ay hindi inilabas sa publiko para sa mga kadahilanang pangseguridad. Ibinunyag ng mga matataas na opisyal ng US Navy
na ang mga pinakabagong modelong ito ay may mga bagong quieting application at nagpapahusay ng sensing at mga antena na idinisenyo upang bawasan ang mga kakayahan ng isang submarine. Bukod pa rito, ang Virginia-class submarines ay ina-upgrade na ngayon gamit ang heavyweight at napakagaan na torpedoes na maaaring magpaputok mula sa ilalim ng tubig upang harangin ang mga papasok na banta. Sa isang panayam kamakailan kay Admiral Samuel Paparo, Commander ng United States Pacific Fleet, sinabi niya na narito ang US upang manatili mismo sa South China Sea at sa bahaging ito ng mundo. At nang tanungin tungkol sa 688 class, sumagot ito. Ito ay isang 688 Class A, Los Angeles class attack submarine. Ito ang pinakamay kakayahang submarine sa planeta na alam mo, maliban sa Virginia class na aming pinakabagong klase ng mga submarine at mayroong halos 12 ng nuclear-powered fast attack submarines na nagpapatrolya sa Pasipiko sa anumang oras. Mahirap itong makita at subaybayan, isang bagay na sinusubukang lutasin ng China. Inaangkin ni Admiral Samuel Paparo na ang teknolohiya ng submarino ng US ay isang henerasyon na nauuna sa mga kakayahan ng mga Chino. Kinikilala ng Estados Unidos ang pag-unlad ng China sa paggawa ng makabagong navy nito at nananatili ang kumpiyansa sa sarili nitong kakayahan sa naval at mga estratehikong bentahe. Ang US Navy ay hindi mapag-aalinlanganang nangunguna sa mundo sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan ng teknolohiya at global na abot at sinusuportahan ng isang malakas na network ng mga kaalyado at partnership nito. Bukod pa rito, alam ng United States ang potensyal na banta na dulot ng Navy ng China at aktibong nagtatrabaho upang labanan ito, lalo na sa mga lugar ng anti-access at area denial capabilities. Kabilang dito ang pamumuhunan sa mga bagong teknolohiya at kakayahan tulad ng unmanned systems, cyber capabilities sa isang rehiyon. At nananatiling isang alalahanin at digmaan sa ilalim ng dagat. Bukod pa rito ang potensyal para sa maling kalkulasyon o salungatan, lalo na dahil sa mga tensyon sa pagitan ng US at China sa mga isyu tulad ng Taiwan, South China Sea at kalakalan, habang ang Navy ng China ay nananatiling isang puwersa na dapat ibilang sa Estados Unidos ay nakatuon sa pagpapanatili ng teknolohikal na hangganan at estratehikong posisyon sa rehiyon.